nagka-tension po doon sa Sandigan Bayan. Bago simula ang impeachment trial, maghihiring sa Blue Ribbon Committee. At alam ko na si Senator Marcoleta dyan, mangunguna na naman talaga dyan na sina Martin Romualdez mapatawag. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto update po tayo sa mga nangyayari ngayon kasi ang dami pong mga nangyayari, no? Especially itong si Senator Jinggoy Estrada, nagka-tension po doon sa Sandigan Bayan. At papanoorin po natin ang update po patungkol sa kanya na 2 beses nang nakulong dahil sa kasong plunder itong si Senator Jinggoy. Pero bakit ba nangyayari ito sa kanyang buhay? Yan ang pinakatanong. Alam nyo naman, medyo vulnerable siya, no? Siya yung, this is my personal belief and this is my own opinion. Si Senator Jinggoy kasi, no, isa ito sa duda ko na pinagpipilian ito ng administrasyon na kasuhan. Kasi may plunder case na siya dati. So kung yung isang tao na kasuhan mo ulit sa same issue, ang labas niyan, parang maniniwala yung taong bayan na, talaga itong taong ito, dati na itong nakasuhan parang maniniwala yung taong bayan. Pero ako sa tingin ko naman, hindi ako maniniwala kung laliman lang ninyo ang inyong isipan sa usapin na ito. Hindi ko maniniwala na mangungurakot pa rin itong si Senator Jinggoy. Kasi nakulong ka na for how many years? Yung isang tao, if makulong ka, may matatatak yan sa isipan mo na hindi po biro ang makulong. So, sa second life mo, sa second life mo, siguraduhin mo yan na maging mabuting tao ka, no? So, hindi ko ibig sabihin na guilty si Senator Jinggoy sa nakaraang issue niya patungkol sa plunder. Kasi kung tutuusin mo, naabsuelto yung kaso niya doon. Kasi nirerespeto natin ang korte ng Pilipinas. Ngayon, alam nyo naman, yung sinabi ni Senator Amy Marcos na itong mga majority na ito, kakasuhan ito ng administrasyon para mababawasan po ang majority. Para pagdating ng impeachment, hindi makapagboto. Kaya nga galit na galit itong sina Erwin Tulfo, si Hontiveros, itong si Kiko Pangilinan, noong last Friday yata yun, o last Thursday, o last Wednesday ba yun? Yung last session ng Senado, galit na galit sila. Kasi isinusulong ni Marcoleta yung teleconference na pwede nang makapagboto yung mga senador na hindi po available. At yan naman po ay nangyari na noon, nung panahon ng pandemic. Diba? So, binalikan ni Senator Marcoleta kasi nung panahon rin ni Senator Laila De Lima, nung nakulong si De Lima, humihingi rin sila ng pabor kay De Lima na makapag-participate doon sa hearing na mga session doon sa Senado. 'Di ba? Kung maalala nyo. Bakit ngayon todo sila na parang hindi na? Ayaw na nilang teleconference. So paano uunlad ang ating bansa kapag ganito lagi ang iniisip natin? Kasi sa Amerika po, ginagawa na po nila 'yan. Yung mga senador doon na hindi po available, pwede na mag-participate sa session through teleconference. So, dito, importante nila na hindi ito matuloy kasi alam nila na pinaka-importante ang impeachment trial ni VP Sara na matatalo. Talunin nila si VP Sara dito. Ewan ko nga kung makukuha ba nila yung 16 votes. Diba? Wala sa hulog Yan nga, isa itong si Senator Jinggoy na tagilid ngayon. Okay? At heto pa, ito marami na ang nagsasabi na ito raw administrasyong Marcos para na raw nag-martial law itong administrasyon na ito. Pero hindi lang nag-declare. Yung tatay niya noon, si Marcos Sr., nag-declare yun, I declare martial law. Pero ngayon raw, kahit hindi nag-declare yung anak na Bangag Jr., parang martial law na yung galawan. Lahat na lang ng mga government officials na kukontra na hindi naka-align sa kanilang political kakampi, ikasuhan ka. At yan po ay delikado. Okay?
Kasi tingnan mo, dito sa latest balita na naman, ito nakakalungkot ito ha. NBI, handa kung sakaling manlaban si Senator Bato de la Rosa at handa na nilang pati ang asawa ni Senator Bato ay ipasupina. Idadamay na nila ngayon itong asawa ni Senator Bato kasi kasama raw ito nung pagtakas ni Bato. Sabi ko, wala naman silang awa. Itong mga taong ito, hindi naman ito mga politiko. Pati yung mga mga bodyguards o yung mga security aid raw ni Robin Padilla ba yun? O security aid ni Bato? Idadamay nila sa kaso. Remember, hindi po ito mga politikong tao, nagtatrabaho lang po ito. Pero dinadamay na nila. So anong tawag mo dito? Yan yung laging binabanggit doon sa mga comment section. Martial law na ito. Yan ang sabi na sa comment section ha. Hindi ako ang nagsabi niyan. Taong bayan na mismo. Martial law na ito. Bakit mananakot na sila para lang makuha ang kanilang political gain? Mananakot na sila. Kaya nga itong si Senator Senate President Cayetano ngayon, nagbabala siya sa umano'y political intimidation sa Senado. Kasi lahat na lang ng mga majority senators kinakasuhan ngayon. Si Senator Marcoleta, si Escudero, si Joel Villanueva, si Estrada. 'Di ba? Bakit ganyan? Nagmukha sila tuloy desperado na. Sasabihin tuloy ng taong bayan na ano 'yan? Parang linalahat na nila. Kasi hindi nila kaya na matalo sa debate itong mga senador na ito at hindi nila kaya na ito pa ang pinakamalalim na issue na ito. Yung flood control Blue Ribbon hearing. Sisimulan na ngayong June 4. Ano yan? June 4 na yan. June 4. Bago simula ang impeachment trial, maghi-hearing sa Blue Ribbon Committee. At alam ko na si Senator Marcoleta dyan, mangunguna na naman talaga dyan. Kung sino yung tumbukin na mga mastermind, i-invite talaga yan. Kasi nung panahon ni Lacson, hindi kaya ni Lacson eh. Takot si Lacson na sina Martin Romualdez mapatawag. Itong si Senator Marcoleta, hindi siya takot. Bakit naman ako matatakot kay Martin Romualdez? Parang ganun ang sinabi ni Marcoleta. Na kung may karapatan ang taong bayan para malaman ang katotohanan, iimbestigahan na natin kung sino yung isinisigaw ng taong bayan, which is si Martin Romualdez. So, yan po ang isa pa yung ikinatakot nila. Kaya, kasuhan rin nila si Marcoleta para wala nang matapang dyan sa Senado na gustong imbestigahan itong mga buhaya na ito. Okay? So yun po ang ipapakita natin ng mga videos ngayon. Okay? Pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share muna dito sa vlog natin para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito na nanonood sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. Libre lang ang mag-subscribe ha, walang bayad yan. So, heto po, panoorin po natin yung tensyon nung si Jinggoy, bail raw si Jinggoy, no? Pero nagka-tension po, ito po yung nangyari. Pakita muna natin. Teka muna. Ayan, kasi maliit eh. Ayan. Lakihan muna natin ha. Ayan, para makita ninyo lahat. Ayan. Play. Ito ring media, no? Isa rin ito sila na kapag anuhin mo, sisitahin mo, ayaw pa rin maniwala eh. Ayaw pa rin mag-follow ng mga orders dyan eh. Yung sumisigaw, duda ko niyan, kamag-anak yan ni Senator Jinggoy, no? Sinamahan siguro, tapos naipit pa siya.
So yun po yung pangyayari doon nung yung raw footage yun hindi yun edited, raw footage. Ito yung balita, pakinggan muna natin kung ano yung sitwasyon ni Senator Jinggoy. Veterano na may tuturing sa politika si Senator Jinggoy Estrada, pero kasabay rin ng karera niya ay ang mga pagkakadawit din sa mga kasong plunder. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Taong 1992 nang mahalal si ngayon Senator Jinggoy Estrada bilang alkalde ng San Juan. Ikalawa niya pa lang na posisyon niyan sa gobyerno pero agad nang nabahiran ng kontrobersya. Inaresto siya noong 2001 matapos ang kanyang termino. Naging kapwa-akusado si Jinggoy sa kasong plunder ng kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Nag-ugat yan sa umano'y ill-gotten wealth ng mag-ama na nanggaling Kung maalala po ninyo, itong mga kalaban ng mga Estrada noon, mga dilawan pa rin. So, I therefore conclude, mga dilawan talaga ang nanggugulo dito sa Pilipinas. sa sugal ng weteng at tobacco excise tax. Nasa 545 billion pesos ang nakulimbat umano ng mag-ama at iba pa nilang kapwa-akusado mula sa weteng, habang nasa 130 million pesos naman ang sinasabing nakuha nilang pondo mula sa tobacco excise tax. Halos 2 taon din na nakulong si Jinggoy bago pinayagan ng Sandigan Bayan na magpiyansa. Sa kabila niyan, nakabalik sa politika si Jinggoy noong 2004 at nanalong senador. Napawalang sala rin siya sa nauna niyang kaso noong 2007 bagamat tuluyang na-convict ang kanyang ama. Nare-elect pa si Senator Jinggoy sa ikalawang termino sa Senado at sa pagkakataong yan, muli na naman siyang nadawit sa korupsyon. Taong 2014 nang arestuhin siyang muli sa panibagong plunder case. Nag-ugat naman yan sa kaugnayan umano niya sa pork barrel scam. Nasa 183 million pesos ang naibulsa umano ng senador mula sa mga imbentong proyekto. Kapwa-akusado niya ang mga senador din noon na sina Bong Revilla at Juan Ponce. Kasi sina Estrada at si Bong Revilla at itong si Juan Ponce Enrile at that time, kinontra nila yung administrasyong Aquino. Kinontra nila ng kinontra. So, rin sila, ginipit rin sila dito at that time. Ganyan ang laro ng politika. Basta dilawan po ang sila po yung, 'di ba? Yung panahon ng ni Pinoy, ang daming mga issue sa away politika. Ngayon bumabalik na sa panahon ni BBM. So parang bumabalik na naman. Kung maalala po ninyo, lahat ng senador na ito na kinasuhan, ito yung kumontra kay Pinoy. Enrile. Higit 3 taon na nakulong ang senador bago nakapagpiyansa noong 2017. Bagamat may mga pagkakataong pinayagan siyang pansamantalang lumabas para sa pagdiriwang ng ilang okasyon at sumailalim. Kasi kung tutuusin, ang dami pa rin supporter ng mga Estrada ngayon eh. Pero talagang ginipit sila. Kasi threat rin eh. Threat rin sila at that time. Kasi marami pa rin supporter sila. Kaya, si Pinoy, alam nyo na kung anong nangyari. Alam nyo na. Sa physical therapy. Ngayon, ginawa yan ulit ni BBM. Yung mga threat sa administrasyon niya, kinasuhan. At medical check-ups. At muli, nanalo si Jinggoy bilang senador noong 2022 sa ilalim ng Unity. Muli ring naabsuelto si Senator Jinggoy sa plunder noong 2024, bagamat nahaharap pa rin siya sa graft na may kaugnayan sa pork barrel scam. Pero 2 taon matapos yan, muli na namang naharap si Senator Jinggoy sa plunder. Sa pagkakataong ito, isa naman siya sa mga idinadawit sa flood control scam. Ang lahat ng mga alegasyong ipinukol at ipinupukol ngayon kay Senator Jinggoy, mariin niyang pinabulaanan. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los So ang pinakatanong dyan, kayo, taong bayan, ako naman ang magtanong sa inyo, naniniwala ba kayo na sa kaso ngayon issue ngayon ni Jinggoy? Naniniwala ba kayo na nangungurap siya ngayon? Yan ang pinakatanong. Ako, alam ko dito sa audience sa Donmar TV, iba yung mga opinion natin. Alam ko, sa inyo, may iniisip kayo na, dati na yung nangungurakot si Jinggoy, ganun, ganyan. Ako, dito, ngayon this is my own opinion. Hindi ko kayo pilitin na maniwala sa akin. Basta ako, ito yung opinion ko. Hindi ako naniniwala. Ano lang talaga? Parang siya talaga yung pinaka-vulnerable na pwedeng gawa ng kasalanan kasi may history na siya eh. Yun ang paniwala ko. Madali kasing paniwalaan kasi syempre, yung mga taong bayan, kapag babanggitin na naman yung mga, nakasuhan na ito before, yung iba maniniwala talaga kasi may na siya. Pero ako, isa ito sa mga galaw ng administrasyon para unti-unti itong mabawasan itong majority ngayon kasi hindi nila kaya eh. Imagine that one, akala nila na hawak na nila yung impeachment kasi si Soto yung Senate President. Ibiglang napalitan ni Senator Cayetano. Nagpanik ang administrasyon ngayon. Si Marcoleta may plano ng kakasuhan. Si Joel, si Escudero, wala na. Uubusin na nila lahat yan. Okay? So, basta ako, hindi ako ito pa ito pang pinakamatindi.
Kasi ang binabanggit ng mga taong bayan, martial law na raw ang administrasyon na ito. Ito yung balita, panoorin ninyo. Posibleng ipasabina ng NBI ang asawa ni Senator Bato de la Rosa habang patuloy ang pagtugis sa kanya. Pinag-iisipan naman ng DILG ang paglabas ng reward money para sa makapagtuturo sa senador. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sir, what if manlaban ulit sa Senator Bato? Sana wag. Sana wag man lang. Yan ang naging panawagan ni NBI Director Melvin Matibag kay Senator Bato de la Rosa na patuloy nilang tinutugis. Iniiwasan daw nila ang senaryo na mauwi sa armadong engkwentro ang paghuli sa senador. Nauna nang sinuspende ng PNP ang mga lisensya at registration ng mga baril. Ako personally, naniniwala ako na hindi po delikado hindi po harm and dangerous si Bato. Naniniwala ako na hindi siya harm and dangerous. Ang ikinatakot ko lang, ito ano yung sinabi ni Senator Amy? Hulihin si Bato at all cost. Kung mapapansin niyo ngayon, si Matibag, parang ganun ang galaw niya. Hulihin si Bato at all cost. Anong sabi ni Senator Amy? Bahala na kung sino yung mamatay. Basta mahuli lang si Bato. Yun yung instruction di umano ni BBM. Noong arestuhin nila si Bato sa Senado. So ngayon, ang ikinatakot ko dito, baka hindi na, hindi ko pinangunahan, pero alam nyo naman, opinion lang natin to, na takot ako, na baka hindi na nga aarestuhin si Bato, dediretsuhin na siyang gurgurin. Hindi natin alam, kasi baka sabihin nila na, inano namin si Bato, ginurgur namin si Bato, kasi nanlaban. Di ba pwedeng ganun Kasi kung sasabihin, nakakatakot kasi yung sinabi ni Senator Amy, hulihin si Bato at all cost. Hindi natin alam, baka may utos na, hindi lang ito this is just a wild, opinion, imagination. Hindi ito nangyari pero baka, nakakatakot po if may ganitong instruction. Gawin nyo ng lahat. As much as possible. Gurgurin nyo na. Baka may ganun nakakatakot yan. Kaya ako po yung natatakot ni Bato. Baka hindi na aarestuhin si Bato. Idediretsuhin na si Bato. Yan ang pinakatakot ko Kasi kailangan talaga nilang mabawasan yung majority na yan. Utang inang yang pamumulitika ng administrasyon. Ni De La Rosa na itinuturing ngayong armed and dangerous ng NBI. Ayon pa kay Matibag, posibleng gamitin ni De La Rosa ang mga baril niya para iwasan ang pag-aresto. Sakali rin daw na may madatna na armadong security ni De La Rosa at makikipagbarilan sa mga otoridad, mapipilitan silang gumamit ng puwersa. You enforce the warrant of arrest that you can use the necessary force needed. So depende kung ano yung gagawin nila. Kaya ito yung ma-advise ko kay Bato. It's either, dalawang option. It's either mag-surrender si Bato ng kusang mag-surrender na hindi madelikado yung kanyang buhay, o magtago si Bato na talagang magtago siya at hindi siya makita kagaya ni Matibag. Yan ang dalawang option na posibleng gagawin ni Bato. Okay, kasi po delikado siya. Kapag mahuli siya kung saan siya, baka diretsuhin na siya, hindi na siya aarestuhin, gugugurin na siya. Tapos alam nyo naman, dami na ng kalukuhan niya yun. Sasabihin na nanlaban si Bato, kaya ginurgur na namin. Yan ang ikinatakot natin. Pero ako I don't think si Bato susuko yan. Hindi yan. Ewan ko lang kung anong gagawin ni Bato. Binabaril na yung mga ahente natin, alam namang hindi pa rin makipagbarilan. Hindi ba? Tingnan nyo na. Makipagbarilan. Kapag kung ano raw. So meron sa opsyon nila na kapag si Bato manlaban, igugurgurin nila. Di ba? Basic suggest, sinabi niya so delikado. Na baka, kahit hindi nanlaban si Bato, gagawa ng kwento, di natin alam. Yan ang delikado. Sana hindi mangyari yan. Sa gitna ng nationwide manhunt sa senador, balak ng NBI na ipatawag ang mismong asawa ni De La Rosa. Tingnan mo na. Pati asawa, dinamay na nila. So, anong tawag niyo dito? Kaya hindi ko, I cannot help but understand itong mga taong bayan na nagsabi doon, martial law na talaga itong ginawa ng bangag. Sila nagsabi niya na mga nagko-comment. Isa raw si Mrs. Nancy De La Rosa sa mga huling nakasama ng senador bago ito tuluyang maglaho muli sa mata ng publiko. Higit 2 linggo na mula nang huling makita si De La Rosa matapos tumakas sa Senado madaling araw ng May 14 kasama ang kanyang aide at si Senator Robin Padilla. Pinagbasehan ng NBI ang mga... Ito lang yung masasabi ko sa iyo, Bongbong Marcos. You will never be loved by the Filipino people. Sa ginagawa mong ito,
Bato, si Tatay Digong, hinuli nyo? Di nyo ba alam na itong si Bato at si Tatay Digong, ang dami pong bumoto niya? Well loved by the Filipino people. Ha? Itong si Marcos, you will never be loved by the Filipino people. Sinira mo yung pangalan talaga ng mga Marcos. Ay, sira naman talaga. Oh, nabigyan lang kayo ng chance na patunayan sana yung Marcos legacy. Anong nangyari ngayon? Mas lalong nasira dahil sa'yo. A social media post ng asawa ni De La Rosa na ginamit umano ng kanyang asawa ang barilan sa Senado para makatakas. Of course, Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman